Naalala niyo pa po ba si Oreo na halos lahat kayo na pagkakamalan na siya si Black and White? Pero hindi, siya nga po pala yung aso na kulay lang niya. Pero alam ko matatandaan niyo na siya yung pinagawa namin ng bahay. At halos lahat kayo na mangha dahil sa ganda at laki ng bahay na pinagawa namin. Para hindi na siya mainitan at hindi na rin siya maulanan at may masisilungan na siyang bahay. At siya nga din po pala yung aso na una nagka-issue dahil dun sa owner niya na hindi pumapayag na ipaampon siya o kunin namin dahil nga sa hindi malamang dahilan. Pero kalaunan, pumayag na rin naman po siya. At good news, dahil ngayong buwan ng June, kukunin na po siya ng adopter niya. Hindi ko na po muna sasabihin kung ano yung exact date. Pero masayang masaya kami dahil bukod sa umaayon na yung panahon at wala nang kumukontra, magiging maginhawa at maayos na ang buhay ni Oreo. At ayan nga po pala yung huling pakain namin sa kanya sa lugar na yan. Kahit na masungit yan si Oreo at moody, lagi kami sinisinghalan, nasanay na lang din talaga kami sa kanya. At lagi namin iintindi na dala lang yun ng init at syempre sa hindi niya pagiging komportable sa lugar na yan, kaya lagi siyang galit. At pagkatapos nga siya pakainin niya, nakaschedule siya na kunin na ni Sir Kelvin para dalhin sa vet. O wag po kayo mag-isip ng negative dyan ha, hindi po yan siya sinasaktan. Sadyang kailangan lang din talaga siyang kunin sa pilitan dahil kung tatawagin nyo lang siya, hindi yan lalapit ng kusa. Mabuti na lang din talaga at prepared kami dahil may binili kaming gloves at nakalaan yan para sa pagkuha sa kanya. At maraming salamat din po kay Sir Kelvin dahil sa matyagang pagkuha niya kay Oreo. At another successful rescued na naman siya. Pero alam nyo ba, naging challenge yung pagkuha sa kanya dahil nga sa, ayan, tignan nyo, ang sungit-sungit. Lagi lang naman siya umaamba na ganyan. Naku, pero kung mahuhuli ka, may posibilidad talaga na makagat ka. Mabuti na lang din talaga at mabilis yung reflexes ni Sir Kelvin dyan. At ayan na nga po, on the way na sila kasama yung asawa ko sa Jamir Veterinary Clinic. Bali, nakaschedule nga po pala siya for vaccine at anti-rabies. Para nga, syempre, pag kinuha siya ng adopter niya, safe din naman sila na kukunin siya. At alam niyo po ba, ewan ko ba dito kay Oreo, pagkarating niya dun sa Jamir Vet Clinic, nagpapahimas na siya sa mga doktor at nurses at nagwawag na siya ng tail niya. At halos lahat nakasundo niya. Kapag tinatawag siya, sumasampa naman siya kagad. O diba, naging kasundo niya na talaga. Siguro sa isip-isip niya, hay nako, buti naman nakapag-aircon din at naginhawaan na din ako. Ang kaso, dito nga, ini-explain na ni Doc, unfortunately, hindi natuloy yung pag-vaccine at pag-anti-rabies sa kanya dahil mababa nga po yung dugo niya. Karamihan talaga ng nire-rescue namin at dinadala sa vet, ganito din yung same cases nila na dala na rin sa kakulangan sa hygiene, pagkain, tubig, at syempre, kulang din sa tulog. Kaya ayan, yan yung mga nagiging cause. Mabuti na lang din talaga at negative siya sa mga distemper or parvo. Pero ayun nga, bago siya i-vaccine or anti-rabies, kailangan munang pataasin yung dugo niya. Hayaan mo, Oreo, konting tiis na lang at magiging maginhawa na rin ang lahat para sa'yo. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, nanonood para maging posible po ito lahat para kay Oreo. Yun lamang po. Salamat!